Anong ulam natin, Lucinda? Kunwari hindi ko alam na madaming binili ng mga pagkain si Christian. 4 na po tayong binili ng hobby mo. At mukhang nasuhula na nga siya ng isang ito. Magbibihis lang muna ako. Pagkatapos magbihis, nagpunta kami sa unit ni Christian. Gusto ko matawa kay Heather dahil chinek talaga niyan 2 kwarto at ang banyo ng unit. Pati ang ilalim ng mga kama, cabinet at lamesa ay hindi nakaligtas sa kanya. Did you find anything, police officer? Natatawang tanong ni Christian. Tuwang-tuwa siya kanina habang pinapanood ang anak sa ginagawa nito. Maybe you told her to go out in the meantime. We can check the CCTV if you want. Suwestyon naman ni Christian. Umiling si Heather. Mukhang kumbinsido na siya. Sana lang wag na siya ulit biguin ng sarili niyang ama. Kumain kami ng dinner at pagkatapos ay nanood kami ng movie. Nakahiga si Heather at Lucinda sa may round memory foam na nilatag ni Christian sa sahig. Nakahiga din ako sa sofa habang si Christian naman ay nakaupo sa single sofa na malapit sa akin. It's more comfortable if you use my tie as pillow. Hindi ko siya pinansin sa mga hirit niya. Feeling naman niya okay na kami. That's a big no. Hindi ko pa nakikita ang sarili ko na magtiwala sa kanyang muli. Kung magtsatsaga siya, maaaring makuha ulit niya ang tiwala ko. Pero kung hindi, ayos lang. Maghanap na lang siya ng iba. Kaso kapag nakahanap siya, wag na sana si Chloe. Hindi mabuti ang babae para sa kanya. Bago pa matapos ang pinapanood namin, nakatulog na si Heather. Dito na lang tayo matulog, sabi ni Lucinda. Tinignan ko sa Christian na nakasandal sa single sofa. Yeah, you can sleep here. Komportable naman ang anak natin. Ako lang ang hindi. Tumayo siya at lumapit sa akin. Tatabi siya sa akin. Naalarma ako. Hinila niya ang ilalim. Sofa bed nga pala ito. Kaso kung mahihiga siya dito, parang nagtabi na din kami. Kwarto ka naman eh. Sabi ko, gusto ko dito. Hindi naman tayo magdidikit. Hayaan mo na ako na magkatabi tayo. Kung ayaw niya, tayo na lang dalawa magtabi. Tawang-tawa naman ang suwestyon ni Lucinda. Nakatawa na din ako. Nakangiti namang nakatitig si Christian sa akin kaya tinikom ko mga labi at nagseryoso. Good night. I love you. Umirit si Lucinda. Agad naman akong tumaliko dahil bigla akong nailang lalo patitig na titig sa akin si Christian. Mahimbing ang tulog namin sa magdamag. Sabay-sabay din kaming gumising at nag-almusal kinaumagahan. Papasok na daw si Christian sa trabaho ngayon. Half day lang ako. Uwi din ako mamayang hapon. May gusto ko ipabili kay Daddy. Masuyo niyang tanong sa kanyang anak. I want chocolate. Ngumisi si Christian. Akala ko ba ayaw mo ng chocolate dahil masisirang ngipin mo? Naglikot ang mga mata ni Heather. Tumawa naman si Christian sa kahinapos ang buhok ng bata. Bibilhan kita ng maraming chocolate. Wait for Daddy. Masaya akong umalis ng kondo. Magkataks pa kami ni Christian kanina. Wala naman kaming ibang pinag-usapan bukod sa mga hilig ni Heather. Pagkatapos ng lunch, naging busy na ako. Hindi ko na din muna chinek ang aking cellphone. Baka magkasama na ngayon sina Christian at Heather. Kaso bandang 4pm nakatanggap ako ng text and missed calls mula kay Lucinda. Naiiyak na daw si Heather dahil hanggang ngayon hindi pa dumadating si Christian. May isang text message si Christian na kanilang 2:00 pa niya isinend. May emergency meeting daw siya. Kailangan ko na tuloy umuwi. Hindi naman na ganoong kaimportante ang lakad ko ng 5pm kaya uuwi na lang ako dahil kailangan ako ng aking anak. Umiiyak si Heather, masama ang loob niya. Pinaintindi ko sa kanya kung ano ang trabaho ng kanyang daddy, kung gaano itong kabisi. In-explain ko din kung paano gumalaw ang isang negosyo. Nakinig naman siya. Ewan ko lang kung naintindihan niya. 6pm na pero hindi pa din dumadating si Christian. Wala ding text mula sa kanya. Baka gagabihin na iyon ang husto. Hanggang sa matapos na kaming kumain, hinihintay pa din siya ni Heather. Are you okay? Tanong ko. Panay kasi ang sugyap niya sa cellphone ko at sa may pintuan. Marahan siyang umiling. Manood na lang tayo ng movie. Suwestyon ko. Baka kapag nakatapos kami ng isang movie, dumating na din si Christian. Lucinda. Tinignan ko si Lucinda na busy sa kanyang cellphone. Agad naman siyang tumayo upang kunin ang remote control. Nilagay niya sa balita kaya sumimangot ako. News flash. Anak na isang business tycoon at apo ng dating mayor ng Cavite ay nasa ospital ngayon matapos masangkot sa isang aksidente. Napatitig kami ng husto sa TV. Si Chloe ang tinutukoy sa balita. Ayon sa balita, kaninang hapon pa nangyari ang aksidente. Kaya naman pala hindi pa pumupunta sa Christian. Mukhang nandoon siya sa ospital. Gusto kong sawayin si Lucinda ngunit hinayaan ko na lang siya.
Kailangang mamulat ni Heather sa katotohanan na hindi na kami okay ng daddy niya. And sooner or later magpapakasal na ito sa iba at magkakaroon siya ng Hope siblings. May karot sa aking dibdib dahil akala ko kayang panindigan ni Christian ang kanyang mga binitawang pangako. He failed again. Kaso kailangan ko itong tanggapin. Noon pa man, mas mahalaga na talaga si Chloe. Naawa ko kay Heather pero naniniwala ko na kalaunan matatanggap din niya ang sitwasyon namin. Masakit pero sooner or later, she'll overcome it. Niyakap ko si Heather at tinintay siyang magsalita. Mommy, umuwi na tayo? Okay baby, tomorrow morning, we'll go home na. I want to go home now, Mommy. Ilang segundo ako nag-isip. Sige. Nagkatinginan kami ni Lucinda. Okay, mag-empake na ako. Agad naman itong tumayo at pumasok sa aming silid upang masimulan na ang pag-empake. Bakit umuwi kayo agad? Di ba may 2 days pa kayo dapat doon? Tanong ni Shell pagdating namin. Makahulugan akong tumingin sa kanya. Napao naman siya at sinanyasan ako na mag-usap kami. Later, magpapahinga na muna kami ni Heather. Sagot ko naman habang kargang aking anak na napagod sa biyahe. Dinala ko na siya sa aming silid. Pagkababa ko sa kanya sa kama, agad niya akong niyakap. I'm sorry, Mommy. Please help me. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sakaling sa paraang ito'y maibsan ko ang lungkot na nararamdaman niya. Pinigilan ko ang sarili kong maiyak dahil sa awa ko sa aking anak. Kailangan ko maging matapang at matatag. Pagkaraan ng 30 minuto, nakatulog din siya. Dahil sa mga bagay na bumabagabag sa akin, hindi man lang ako dalawin ng antok. Bumangon ako't kinamutan ng aking anak dahil malakas ang buga ng AC. Sinadya kong hinaan ang temperature upang makatulog siya ng mahimbing. Nagbihis ako bago ko inayos ang aking laptop upang masimulan ko na ang trabaho. Hindi pwedeng wala akong ginagawa. Hindi din pwede na tumigil ako. May pangarap ako. Madami akong plano para sa aming mag-ina at hindi ang isang guy na Christian ang sisira sa focus ko. I already got over him years ago, kaya hindi na ako dapat maapektuhan dahil sa kanya. Sana'y maging masaya siya, magpakalunod siya sa saya. Pagising ni Heather, matablay pa din siya. Dinala siya ni Lucinda sa may tabing dagat upang makipaglaro sa ilang mga anak na mga stops na nandito. Kaso wala pa isang oras, bumalik din sila. Wala daw ito sa mood na makipaglaro. Kuha ko sa'yo, sinubatan ko si Christian. Sabi ni Chell habang nakatanaw kami kay Heather sa may sala. Nanonood siya ng Barbie habang nakahiga sa sofa. Pinaasa niya ang bata. Bumuntong hininga ako at tinuon ang tingin sa basong may laman na juice na hawak ko. Hayaan mo na. Pagsasasihan niya iyan pagtanda niya. Mahina ako namang sagot. Wala namang mangyayari kung susumbatan ko siya. Magmumukha lang akong tanga. Kung mas matimbang si Chloe kaysa sa anak niya, wala na akong magagawa pa doon. Hawak niya ang isip niya, hindi ko yun mababago. Tahimik lang si Heather hanggang matapos kaming kumain ng hapunan. Kumuha ko ng ice cream sa freezer upang pasayahin siya. You want some ice cream? Matamlay niya akong nilingon sabay iling. Nilapitan ko siya at magaang niyakap. Gusto mo bang puntahan natin si Mir bukas? May gumuhit na maliit na ngiti sa kanyang mga mapupulang labi. Really, Mommy? Lumapad ang kanyang mga ngiti nang marahan akong tumango. Yes, baby. 8 a.m. pupunta tayo doon. Yes, I'm going to sleep now. Tumayo na siya at nag-aya ng umakyat. Mag-alarm ako ng 5. Sabi pa niya. Ang aga naman, anak. Hindi naman siya sanay na gumising ng ganoong kaaga. 6 na lang pala. Pinakalaman niya ang cellphone ko. Wala tayong nabili na pasalubong para sa kanya, Mommy. Dapat binila natin siya noon habang nasa Manila tayo. May mga toys tayong binili na hindi mo pa nabubuksan, di ba? At may mga damit din akong binili. May magkakapareho ng design pero magkaiba ng kulay. Masaya siyang tumangutang. Kunti lang ang naiuwi namin dahil ang binili ng mga damit at laruan ng daddy niya para sa kanya iniwan niya sa unit ng ama. Bago kami umalis, nilagay muna namin sa unit ni Christian ang lahat ng mga bagay na binigay niya sa kanyang anak. It was Heather's idea. Ganong kasama ang loob niya sa kanyang ama. Pagkatapos namin maglagay sa eco bag ng mga dadalhin namin para bukas, nahiga na sa kama si Heather. At nang makatulog siya, bumaba ako dahil gusto ko sa labas ako magtrabaho ngayong gabi. Nandoon si Shell sa may balcony, kaharap niya ang laptop ngunit ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa bilog at maliwanag na buwan. Tinapi ko siya. Sa lalim ng iniisip niya, gulat itong napatingin sa akin. Ayos ka lang? Tumango siya ngunit umiling din kalaunan.
Tipid akong umiti at hindi na lang siya inusisa dahil hindi naman siya magkukwento. Lately, madalas siyang matulala. Hindi ko alam kung tungkol ba ito sa negosyo o tungkol sa asawa niya na laging nag-out of the country o baka ibang bagay. Ano plano mo? Tanong niya sa akin habang hindi inaalis ang tingin sa kalangitan. Wala. Go with the flow. Kung plano tungkol kay Christian, hindi ko din sigurado. Pero kung maaari, huwag na muna sana magtagpo ulit ang landas nila mag-ama. Saka na, kapag nasa ustong gulang na siya at kapag mulat na siya sa realidad. Paano kung hindi pala niya pinuntahan si Chloe? Shell, how can you say that? And where might he be? Baka busy talaga sa kumpanya, di ba? Alam mo namang hindi siya isang empleyado lang na 8 to 5 or 9 to 6 shift. I don't know, Shell. Ayoko na mag-isip. Ayoko na siyang isipin. Okay, kung may himalang mangyari, doon na lang ulit ako mag-a-advise sa'yo. Ngumiti siya sabay tapik sa aking balikat. Nagtrabaho ako hanggang alas 2 ng madaling araw. Natulog ako at nagising ng alas 5 upang maihanda ang iba pa namin dadalhin papunta sa malapit na isla. Kabibigay lang namin ng monthly supply na tulong namin sa kanila. Kaya naisip ko na magdala na lang ng ingredients para sa sopas. Ito lang kasi ang madaming stock sa pantry. Madami silang alagang native na manok doon kaya bibili na lang ako para yun ang isahog namin. 6 a.m. gising na ang batang excited. Masaya ako na hindi na siya matamlay. Wala pang ang alas 8, bumiyahe na kami papuntang kabilang isla. Nang mapansin ng mga katutubo ang paparating na bangka, nagsitungo sila sa dalampasigan. Nang makilala nila kami, tuwang-tuwa ang mga ito na sinalubong kami. Nagyakapan din sina Mir at Heater. Bumeso naman ako kay Mira na abala sa paggawa ng mga bracelet na yari sa shells na kinulayan niya. Akala ko next week pa kayo dadalaw. Sabi niya habang inaayos ang bangkito na nasa tabi niya. Ginawa kasi niya itong patungan. Malungkot si Heater kaya naisipan ko siya ipasyal dito. Pinagmasdan niya si Heater. May nangyari? Tanong niya. Malungkot akong ngumiti. May nangyari nga. So, kamusta ang pagtatagpo niyo ng cheater mong ex? Iiling-iling niyang tanong. Sinimulan ko magkwento. Habang nagkukwento ako, napapangiwi siya at napapakuyom ng kamao sa inis. Ang kapal. Dapat talaga pinuputulan ng ari ang mga ganong klase na lalaki. Kung ako yun, baka pinisa ako ng itlog nun. Ngumiti lang ako. Matagal bago ulit kami nakaimik. Kung saan doon kayo susuyuin, pahirapan mo. Payo niya pagkaraan ng ilang minuto. Bumuntong hininga siya at hinilot ang ulo. Umiling din siya na para bang may winawaksi siya sa kanyang isipan. Kung dumating ang araw na magkita din kayo ng ex mo at malaman niya na may anak kayo, tapos suyuin ka, tatanggapin mo pa? Kuryoso ko namang tanong. Naging malamig ang kanyang mga mata. No, twice is enough. Bumuntong hininga siya. At sisiguraduhin ko din na hindi na ulit kami magkikita. Dito na ako tatanda't mamamatay. Sisiguraduhin ko na hindi niya makikilalang anak niya. Nakauunawa naman akong tumango. Wala ako sa posisyon para pangaralan siya. Naintindihan ko ang sitwasyon niya at nire-respeto ko din ang desisyon niya bilang isang ina. Nagluto kami ng sopas at pinagsaluhan namin ito kasama ang mga katutubo. Nag-enjoy din si Heater sa pakikipaglaro kay Mir, kasama pa ang mga batang katutubo. Tuwang-tuwa din ang mga bata sa bago mga laruan na pasalubong sa kanila. Yung mga damit hindi namin dinala dahil kulang ng 2. 6 na piraso lang kasi iyon, 8 ang mga batang babae dito. Alas 4:30 nang magpaalam na kaming umuwi. Kailangan na naming umuwi dahil may kailangan akong isend na SSS sa aking laptop bandang 6 p.m. Papasyalan natin sila, di ba, Mommy? Pangungulit ni Mir sa kanyang ina. May ilang beses nang namasyal ang mag-ina doon noon, pero ngayon na mas madami na mga taong nakakaalam sa isla ni Shell, tumigil na din silang mag-ina sa pagpunta doon. Iniiwasan niya ang madaming tao dahil baka may makakilala sa kanya. Baka daw matuntun siya ng dating asawa. Nagkatinginan kami at nagtanguan bago umandar ang bangka at tuluyang lumayo. Napagod si Heater kaya pagdating namin sa bahay natulog na siya. Umidlip din muna ako ng ilang minuto. Dahil may trabaho ako na kailangan tapusin, gumising ako ng alas 10 ng gabi. Bumaba ako sa kusina upang kumuha ng kape. Dahil nasa sofa si Shell at doon ginagawa ang trabaho niya, tinabihan ko siya. Sa Lucinda? Tanong ko. Hindi ko pa nakikita ang babae. Naiwan kasi siya kanina dito dahil may afam daw na single. Hinayaan ko na lang siyang rumampa dahil baka sisihin pa niya ako kapag lumagpas na siya sa kalendaryo at hindi pa nagkakaroon ng nobyo at asawa. Speaking of the devil, bulong ni Shell nang pumasok si Lucinda sa bahay.
Humahangos pa ito. Eh, hingal na hingal? Ano girl, nakailan? Mukhang sa dalampasigan ka nalang nagpaano ah. Natawa ako sa pinagsasabi ni Shell. Wish ko lang. Sagot naman ni Lucinda. Huminga siya ng pagkalalim-lalim bago seryoso siyang tumingin sa akin. Heto na nga, sa Christian. Nalaki ang aking mga mata. Nagtaas naman ang kilay si Shell. Kahit hindi pa natatapos ang sinasabi ni Lucinda ay parang nakuha na niya agad kung ano ibig nitong sabihin. Hindi pa nga nasasabi ni Lucinda ang nasa isip ko ay bumungad na sa Christian. Hinatid siya ng isang staff. May hinahanap po kayo, sir? May bakas ng galit ang mga mata ni Christian habang nakatingin sa akin. Hindi ako nakagalaw sa pagkagulat ngunit nang makabawi ako, malamig ko ding sinalubong ang mga titig niya. Akala ko ba may ilang araw pa kayo sa Manila? Bakit bigla na lang kayo umalis nang hindi nagpapaalam sa akin? Nanatili ako nakatingin sa kanya. Walang kurap at walang planong sumagot, kaso hindi nakatiis na magsalita si Shell at Lucinda. Nagtanong ka pa? Maangmangan lang? Umigting ang kanyang panga. May nagawa ba ako? Tanong ni Christian. Hindi alam? May amnesia na naman? Nauntog yun? Inis na tinignan ni Christian si Shell pero hindi nagpatinag ang aking kaibigan. Tell me, nagulat na lang ako nang sabihin sa akin na receptionist na umalis na kayo. Bakit? Dahil ba ayaw mo na talaga sa akin? Gumaralgal ang kanyang boses. Christian, maang-maangan? Inis na si Tani Shell. Sinaktan mo na naman na mag-ina mo, lalo na si Heather. Naghihintay kami sa'yo ni Heather tapos hindi ka dumating. Tapos nalaman namin sa news na nagpunta ka sa ospital dahil na-aksidente si Chloe. Litanya ni Lucinda. Hindi na ako makasingit sa kanila ni Shell. Ayos na din yun dahil nauumay na ako magpaliwanag sa tao nagmamaang-maangan. Tulad ngayon umaarte na naman siya na para bang walang alam. Ano? Itatanggi mo na hindi mo pinuntahan si Chloe? Pagtataray ni Shell. Bumuntong hininga si Christian at umiling. Hindi ko siya pinuntahan. Nasa meeting ako. Di ba nagtext ako sa'yo? Hindi mo ba natanggap? Nilabas niya ang kanyang cellphone. Pinakita niya sa akin ang text niya. Madami din magpapatunay na nasa meeting ako hanggang alas 3 ng madaling araw. Alas 3? Wow, napakasipag! Sabay bang pumalakpak si na Lucinda at Shell. Please, pwede bang hayaan niyo kami makapag-usap na maayos ng asawa ko? Tinignan niya ang dalawa. Okay. Tumayo si Lucinda. Sa kusina lang kami. Sabi naman ni Shell. Nang makalis sa mga ito'y dahan-dahan na lumapit sa akin si Christian, lumuhod siya sa paanan ko. Namumula ang kanyang mga mata. Halata ang pagpipigil na umiyak. Nangingislap ang gilid ng kanyang mga mata. Hindi ko siya pinuntahan. Nangako na ako sa iyo na hindi ko na siya pupuntahan kahit na tinawagan niya ako. Kahit nakiusap siya. Kahit nagmakaawa mga magulang niya. Para maniwala ka, mag-request ako ng CCTV. Pati CCTV ng dinaanan ng sasakyan bago ako umuwi sa kondo. Kahapon hindi ko din siya pinuntahan, I swear. Huminga ako ng malalim. Magpaliwanag ka kay Heather. Nasaktan mo na naman siya. Tumango siya. Inabot niyang aking mga kamay sa dinala sa kanyang labi. You made me worry. Mabuti na lang at nakumbinsi ko sa Lucinda. May komunikasyon kayo? Nanlalaki ang mga mata na tanong ko sa kanya. Tapid siyang umiti at mumuso. Ang babaeng yun, kunwari pa siya. Yari talaga yun sa akin. Huwag mo siyang pagalitan. Gusto lang naman niyang maging masaya tayo at maging buong pamilya natin. Sa Lucinda lang may gusto nun. Gusto ko din maging maayos na tayo. Masuyo at may pangungulila niyang anas. Hindi ko alam, Christian. Nakakaunawa siyang tumango. I can't wait. Nakahanda naman akong bumawi. Nag-leave ako sa kumpanya 1 month. Paano trabaho mo? Mga ako naman tanong. 1 month leave talaga? Sa dada at kuya nilang munang bahala. Mas gusto din naman nila na nandito ako. Gusto din nila na magkasundo na tayo. Miss na nila si Heather. Miss na din daw nila ang dalaga nila. Na-miss ko na din sila. Sila naging pangalawang pamilya ko nang maulila ako. Tinuring nila akong parang anak at ang mga kapatid naman ni Christian ay tinuring akong nakababatang kapatid. Except kay Christian na mula noon pinaramdam na ayaw sa akin. Nakaramdam ako ng hiya sa mga magulang niya dahil baka iniisip nila na wala na silang halaga sa akin dahil lumayo ako. Dahil nilayo ko ang apo nila. Mommy? Mommy! Napatingin kami sa itaas nang marinig namin si Heather. Gising na siya at gulat na gulat siya na makita ang kanyang daddy.
Tumayo si Christian at nagmamadaling umakyat sa hagdanan. Hindi naman nakagalaw si Heather. Halata ang pagpipigil niya na mayakap ang kanyang ama ngunit na naigang pagtatampo niya rito. May binulong sa kanya si Christian. Umiiyak ito at ilang sandali pa ngay umiiyak na din ang aming anak. Niyakap siya ni Christian. Patuloy ito sa pagbulong sa kanya. Nagpapaliwanag at humihingi ng tawad sa anak na nagtatampo. Hindi gumagalaw si Heather at nanatili lang itong nakayuko. Heather, baby? Hinaplos ng kanyang amang kanyang pisngi. Hinalakan niya ito sa ulo bago niya binuhat. Hindi naman pumalag si Heather. Bagamat hindi nagsasalita, alam ko masaya siya dahil sa pagdating ng kanyang ama. Nakatitig siya dito habang pababa sila sa hagdanan. Ang mga luha sa mga matay nangingilid. Nahabag ako sa aming anak na higit na apektado sa sitwasyon namin. I sigh and tried to shook the bitterness I'm feeling. Nagkatinginan kami ni Christian. He had a faint smile on his lips. Tinignan ko lang siya. Kinubli ko ang pait na aking nararamdaman at ayoko magpakita ng kahinaan. Nagtatampo ka ba kay Daddy? Masuyong tanong nito habang hinahaplos ang pisngi ng aming anak. Ngumuso naman ang bata. Ang kanyang ilong at pisngi ay namumula pa din hanggang ngayon dahil sa pag-iyak niya. I didn't go to that woman. Daddy was working. We had an overtime at work. I didn't meet her. I will never meet her again. I don't want to break my promise. Daddy doesn't want to break Heather's heart. Daddy doesn't want to hurt Mommy again. Daddy loves you and your mom. Kumibot ang labi ni Heather. Hindi ito nagsasalita. Ang luha sa magkabilang gilid ng mata ay tuluyan ang naipon at nalaglag. Daddy loves you. Daddy loves Mommy too. Daddy wants you back in my life. So bad. Please, don't be mad at Daddy. I promise I won't ever make Mommy cry again. I won't ever make Heather cry again. I saw it in the news. Your girlfriend was in the hospital. Sabi naman ni Heather. Christian groaned. Halatang di nagustuhan ang sinabi't iniisip ng anak. Well, it's his fault. Magpaliwanag siya sa kanyang anak. She's not my girlfriend, baby. Well, she used to. Tumingin si Christian sa akin para bang humihingi ng tulong sa pagpapaliwanag at pagpapaintindi sa anak. But I snorted. Si Mommy mong mahal ko. Siya ang pinakasalan ko. Oh, come on. Pinurasan niya ang luha ng anak. Tayo palumanag na niya ang nangyari pero syempre dahil bata, nagtatampo pa din siya dahil nag-intay siya sa ama hanggang sa gabi. Dahil nakita ko na sa news, nag-conclude na din ako agad na nandoon siya, kaya hindi na niya kami pinuntahan ng kanyang anak. But I'm glad that he came all the way here to explain, to prove that he kept his promise, that this time, he is true to his words. Bumubulong si Christian sa tenga ng aming anak. Tahimik lang din naman na nakikinig si Heather. I love you, baby. Ngumuso si Heather. I think she's fine now. Seeing Heather happy makes me happy too. Sino ba ang may ayaw na maging masayang anak? Kahit pa ang kasiyahan na iyon ay maaaring ikasakit ko dahil ang presensya ni Christian ay nakakapagpaalala sa akin sa mga sakit na ayoko na ulit maranasan. Yes, I am not yet ready to accept him. Nakalimot na ako, nakamove on na ako pero ang sakit na naranasan ko noon sa kanya ay nagbigay ng takot sa aking puso. What if he'll hurt me again? What if... Mommy, Daddy's here! Nabalik ako sa wisyo nang hawakan ni Heather ang aking mga kamay. Bagya niyang niyugyong ang aking kamay upang agawin ang aking atensyon. Yes, anak. Nakita ko. Nandito nga ang daddy mo. Ngumiti ako at pinangko siya. Nilungan naman niya ako ng bahagya at nginitian. Are you okay? Tanong na Christian sa aking gilid. Tipid akong tumango. Hindi ka naniniwala sa sinabi ko? Masuyo niyang tanong. Hindi ako umimik. Naniniwala ako pero may agam-agam ako. Siguro hindi pa talaga ako totally healed. Ito ang rason kung bakit hindi ko pa siya kayang tanggapin. Kung sa bagay, kailan lang kami ulit nagkita. Ilang araw pa lang mula nang sabihin niyang mahal niya ako. Na ako na ang mahal niya. Na ako ang pinili niya pero hindi naman hinahanap. Na ako na ang mahal niya bago ang aksidente pero hindi niya gaanong naiparamdam. Dahil mas pinaramdam niya na mas matimbang ang kanyang first love. Ilang araw pa lang naman. I don't want to overthink. Nagugulo na naman ang isip ko. Nag-check-in si Christian sa isa sa mga villa dito sa isla. Nandoon daw ang kanyang mga gamit. Dinala din daw niya lahat ng mga pinamili niya para sa aming mag-ina. Nagtatampo siya dahil pati yung alahas na regalo niya sa akin ay iniwan namin sa kondo.
Hindi ko naman yun isusuot kaya iniwan ko na lang. Para kay Heather dapat yun kaso ultimo mga toys na binili niya sa anak ay ayaw na din ito. Nakatitig siya sa akin, hinihintay ako magsalita pero nanatiling tikop ang aking mga bibig. He fake a smile and then tried to touch my hand. I know it's hard, but you're willing to give it a try, right? Maingat niyang tanong, may pag-aalangan at pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi pa din ako makapagsalita. I know my silence frustrates him, but I can't force myself to say yes. I can't say yes. Hindi pa ako handa. He nodded and sighed. I understand. It's already 10 p.m. Nandito pa din kami sa sala. Heather is still awake. Nakaupo siya sa hita ng kanyang ama habang nilalaro ang paborito niyang manika. Tana, kailangan na magpahinga ni Heather. Sambit ko, kaso paano siya ngayon hihiwalay sa kanyang ama? Tsak na miss niya ang kanyang daddy. Matutulog ka sa room namin, daddy? Umaasang tanong ni Heather. Alanganing tumawa sa Christian sabay sulyap sa akin. Daddy will stay in the villa, baby. Singit ko, dahil hindi pwedeng sa kwarto namin matulog ang ama niya. Sumimangot si Heather. Why? Dahil nag-check-in siya doon. Pagpapaliwanag ko. But why, mommy? Bakit ka nag-check-in doon, daddy? Malaki naman ang bed sa taas. Ito na nga ba sinasabi ko? Makaulugan ko nang tinignan si Christian. Gusto kong ipaliwanag at kumbinsihin niya ang kanyang anak na kailangan niyang bumalik sa villa. Nagkamot ng ulo si Christian. Halata naman na ayaw nito sa gusto ko. Gusto niyang matulog na katabi kami. Nandoon ang mga gamit ni daddy sa villa. Bulong niya sa anak. Ipakuha natin. Ipakuha na lang natin kay Tito Dagul. Sagot naman agad ni Heather. She's referring to the resort stop. Mommy! Busy na si Tito Dagul. I reasoned out. Nag-isip sandali si Heather. Nag-iba pa siya ng pwesto. Humarap pa ito sa akin. Mommy, doon na lang tayo sa villa ni Daddy matulog. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Mahirapan na ako makapagtalo at magpaliwanag sa kanya kaya nanahimik ako. Sige, kung gusto mo doon. Sabi ko sa huli. Ngumiti si Christian. Pwede kayo ni Daddy mo na doon matulog. Ngumiti ako. Paano ikaw? Nabura ang ngiti sa labi ni Christian. Kitang-kita ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Bakit kami lang po? Sabay ang bigkas ng dalawa. Dito na lang ako. Magagawin pa akong work. Madaming work. Sagot ko naman dahil yun ang totoo. Sumimangot si Christian. Ganon din ang ginawa ni Heather. Haba, at may kakampi na agad siya. Gabi na. Magdesisyon ka na. Singit ni Shell. Umiinom na naman ulit ito ng kape. Doon tayo matulog, mommy. Dalhin mo na lang pang work mo doon, mommy. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Oo na nga. Tara na, para makatulog ka na agad. Bitbit ko ang 2 weekend bag habang si Christian naman ay karga ang kanyang anak. Papunta na kami sa kanyang villa. Did you like the place we're staying, Daddy? Tanong ni Heather. Nagbistula din itong tour guide kanina. Ang ganda ng island, di ba, Daddy? Yes, baby. Sobrang ganda at mas lalo pang gumanda dahil sa mommy mo. I rolled my eyes. Bolero talaga. Kala naman niya madadaan niya ako sa ganyan. Dahil gabi na, nakatulog agad si Heather pagdating namin sa villa. Ako na may nakaupo sa harap ng mesa at nagtitipa habang si Christian ay hawak ang kanyang cellphone. Napasulyap ako sa kanya nang mapansin niya akong nakatingin. Umayos ito ng upo saka sandaling binitawan ng hawak na phone. Lumapit siya sa akin. Nagulat na lang ako nang ilapag niyang cellphone sa tabi ng laptop ko. Bakit? Nagtataka akong tumingin sa kanya. You are free to check my phone. Bakit pa? Hindi ako interesado. Ayoko ding gawin. Gusto ko mabuo ulit ang tiwala mo. Sabi naman niya. I'm sure nagbura na siya ng mga messages at kung ano-ano sa phone niya. Kaya wala na akong kailangan pang kalikutin. Binalik ko ang tingin ko sa laptop. Matulog ka na. Marahang sambit ko. Tabihan mo ng anak mo. Okay, huwag ka din magpupuyat. I leave a space for you at the other side of the bed. Good night, love. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko at saglit na nawala sa sarili dahil sa kanyang sinabi. Nag-init ang magkabilang sulok ng aking mga mata. Ilang sandali akong hindi gumalaw mula sa pagkakaupo. Nang masigurong tulog na siya, nilingon ko ang gawing kama. Nakayakap siya sa kanyang anak. Si Heather naman ay nakasampay ang mga paa sa kanyang mga binti. Napangiti ako. Sana ganito na lang lagi. Yung hindi na namin kailangang masaktan ng anak ko dahil sa kanya. Hindi na ako makapag-focus sa aking ginagawa.
Hindi din naman ako inaantok. Napapatingin ako sa cellphone niya na nakalapag. Pinindot ko ito. Napatulala ako sa screen nang makita ko ang picture ko doon. Ang picture ay kuha ng college ako. Bakit naman kaya itong picture na napili niyang gawing lock screen? May password pa. Binigay sa akin pero nakalock naman pala. Pinindot ko ito at nag-isip ng numbers na maaaring ginamit niyang password. I tried his birthday kaso hindi nagbukas. Ang anniversary naman nila ni Chloe ang next kaso hindi rin ito ang password niya. I tried the woman's birthday. Birthday ni Heather kaso hindi rin. Nagalangan pa akong pindutin ang birthday ko kaso hindi din sa birthday ko ang gamit niya. Ay, bahala nga siya. Pinahirapan pa niya ako. Pinapasakit lang niya ang ulo ko. Okay, last na. Sinubukan ko ang wedding anniversary namin. Sa gulat ko'y napasingap ako. Ito nga ang gamit niyang password.